Ito ang Tinig ng Bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kaso ng kolera sa Pilipinas, umabot na sa mahigit 1,000. Eastern Visayas ang pinaapektado dito. Sanhi, sintomas at lunas para Ascaris, alamin. Schistosomiasis, panganib sa mga bata tuwing tagulan. Pinaalahanan ng DOH. Enterobiasis na itala sa Dumaguete City, mga bata pinakanaapektuhan. Malinis na hygiene itinulak upang maiwasan ang sakit. Kaso ng Ankylostomiasis sa Pangasinan, tumaas. Mahigit 85 kaso ang naitala ngayong taon. Lungsod ng Baguio, naglungsad ng bagong kampanya. Alamin ang mga palatandaan, manatiling ligtas, laban sa rabies. Magandang hapon, Cordillera. Isang nag-iinit na hapon, Baguio City. Ito ang TNB, Tinig ng Bayan. Ako, si Rema Benitez. Atin nang pasadahan ang mga mainit at tampok na balita. DOH nanawagan ng kalinisan at malinis na inuming tubig upang iwasan ang kolera. Mahigit 1,000 kaso ang naitala. Ganito ang pagtutok ni Saina Dufale. Mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 773 kaso ng kolera at meron ng isang namatay. Ayon sa DOH, pinakamarami ang kaso ng kolera sa Eastern Visayas na may 702, sinundan ng Bicol, 39, at Cordillera sa 8. Apat naman ang naitalang kaso ng kolera sa Northern Mindanao at Caraga at 2 sa Calabarzon. Noong nakarang taon, nakapagtala ng 1,248 kaso ng kolera. Pinakamaraming kaso sa Eastern Visayas, Davao at Caraga region. 13 ang naitalang namatay dahil sa kolera at karamihan naman ay mga bata. Tanging ang Pilipinas sa 13 bansa sa mundo na may naiulat na kolera. Ayon sa Global Cholera and AWD dashboard of the World Health Organization. Ang kolera ay galing sa bakterya na nakukuha sa ininom na kontaminado o maraming tubig. Nanggagaling din ang bakterya sa maraming kapaligiran kung saan dumudumi ang mga residente. Namamalagi ang bakterya sa maliliit na bituka dahilan para ang biktima ay magkaroon ng diarrhea hanggang maubusan ng electrolytes at maging sanhi ng kamatayan. 40 milyong Pilipino ang walang malinis na inuming tubig. Sabi ng isang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources, karamihan sa mga Pinoy ay umigib ng uminom tubig mula sa bukal, sapa at sumasahod ng tubig ulan. Karamihan sa kanila ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon pa sa opisyal, wala ring kubyeta ang karamihan sa mga Pilipino. Isa sa mga inaisip nilang paraan para mabigyan ng malinis na tubig ang mamamayan ay ang desalination process kung saan ang tubig mula sa dagat ay mako-convert sa fresh water. Ngayong tag-ulan, pinangangabahan ang pagdami pa ng kaso ng kolera. Ayon sa DOH, mayroong bakuna laban sa kolera subalit may shortage dito. Ipinapayo ng DOH sa mamamayan ang regular na paghugas ng kamay lalo na kung matapos dumumi. Kalinisan sa katawan at mahalagang pakuluan ng inuming tubig. Madali naman sana ng pamahalaan ang pagkakaloob ng pagkukuhanan ng malinis na inuming tubig para sa mamayan. Iwas kolera. Nanawagan ng DOH sa publiko na makipagtulungan sa kanila upang maiwasan ang pagkalat ng kolera. Mahalaga na magkaroon ng kamalayan sa sakit at sundin ang hakbang sa kaligtasan upang maprotektahan ang sarili at ang pamilya. Saina Dufale, nakatutok para sa TNB.
Ascariasis, isang suliraning pangkalusugan sa Pilipinas. Hakbang para maiwasan, tinalakay. Narito pong pagtutok ni Nicole Mapana. Ang ascariasis ay isang parasitikong impeksyon na dulot ng Ascaris lumbricoides. Isa ito sa mga pinakakaraniwang parasitiko sa mundo at partikular na nakakaapekto sa maraming tao dito sa Pilipinas. Ang mga sintomas ay pananakit ng tiyan, pagkahilo, pagsusuka at pagbaba ng timbang. Ang ascariasis ay karaniwang nakukuha sa pamamagitan ng pag-inom ng kontaminadong tubig o pagkain. Ang mga itlog ng bulate ay maaaring matagpuan sa lupa at ang kakulangan sa tamang kalinisan ay nagiging sanhi ng pagkalat nito. Upang makaiwas sa ascariasis, narito ang ilang mahalagang hakbang. Una, paglilinis ng kamay. Ugaliing maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo upang mabawasan ang panganib ng kontaminasyon. Pangalawa, pagluluto ng pagkain. Siguraduhin ang lahat ng pagkain ay lutong mabuti bago ito kainin, lalo na ang mga gulay at prutas. Pangatlo at huli, pag-inom ng malinis na tubig. Gumamit ng ligtas na pinagkukunan ng tubig at iwasan ang pag-inom ng tubig mula sa hindi tiyak na mga pinagkukunan. Hinihimok ang lahat na maging maingat at mag-ingat sa kanilang kalinisan, manatiling malusog at ligtas. Nicole Mapanaw, nakatutok para sa TNB. 12 Pilipino ang apektado ng schistosomiasis. DOH, nagbabala. Narito ang pagtutok ni Jemaya Regacho. 12 Pilipino ang apektado ng schistosomiasis. DOH, nagbabala. Narito ang pagtutok ni Jemaya Regacho. 12 Pilipino ang apektado ng schistosomiasis. DOH, nagbabala. Narito ang pagtutok ni Jemaya Regacho. Ganito ang karaniwang libangan ng mga bata tuwing tag-ulan. Pero sa pagtabi nila sa tubig, may nakaambang panganib sa kalusugan. Isa na yan ay schistosomiasis. Ang schistosomiasis o mas kilalang bilang bilharzia o snail fever ay isang sakit na dulot ng mga parasitikong na tinatawag schistosomia. Ang mga parasitikong ito ay nabubuhay sa tubig tabang tulad ng mga ilog, lawa at irigasyon, particular na sa mga tropical at subtropical na rehiyon. Kapag napunta ang tao sa kontaminadong tubig, ang mga parasitikong ay maaaring pumasok sa balat at makapasok sa daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, lumalaki yung mga ito at nangingitlog na nadudulot ng mga sintomas at komplikasyon. Sa Davao City, madalas daw makapagtala ng schistosomiasis cases. 10 barangay, mga batang edad 5 taon hanggat 14 na edad daw ang karamihan sa biktima. Ayon sa datos ng DOH, mahigpit 12 milyong Pilipino ang may schistosomiasis sa kalusukuyan. Ang schistosomiasis ay endemic or karaniwan sa 28 probinsya sa 12 rehiyon ng bansa, kabilang ng Mindoro, Samar, Leyte, Bohol, Zamboanga Peninsula at ibang bahagi ng Mindanao. Ilan ang mga sintomas niya ay kagaya ng lagnat, ubo, pananakit ng tiyan, pagtatae, o dugo sa pag-ihi, pangingisay, pamamaga ng atay at pali. Sa matagalang impeksyon, maaaring magkaroon ng komplikasyon sa atay, bituka at maging sa paga. Paalala mga doktor, upang makaiwas ng sakit, narito ang ilang mahalagang paalala kung paano maprotektahan ang sarili at ang pamilya laban sa sakit na ito. Una, iwasan na panglangoy ang paghuhugas sa mga ilog at lawa sa mga endemic na lugar. Pangalawa, panatiling malinis ang kapaligiran at gumamit ng maayos ng palikuran upang maiwasan ang kontaminasyon ng tubig. At paghuli, makihalok sa Mass Drug Administration Program ng Department of Health para sa libreng gamot na praziquantel. Para sa higit pang impormasyon, patungo sa inyong Barangay Health Center, nakatutok Jemaya Regacho para sa TNB. Susunod, enterobiasis patuloy na nagiging issue sa mga preschool children sa Dumaguete City. Yan po ang
Pananakit ng ulo? Pananakit ng kalamnan? Pagsusuka? Pananakit ng tiyan? Isa lang ito sa mga sintomas ng leptospirosis, isang sakit na nakukuha mula sa ihe ng mga hayop tulad ng daga. Madalas itong lumalaganap tuwing tag-ulan. Ngayong tag-ulan, protektahan ang sarili. Iwasan ang pagsulong sa baha. Kung kinakailangan lumabas, ugaliing magsuot ng bota o PPE para maiwasan ang infeksyon. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang right med ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. RightMed. Gumamit ng doxycycline. Nakatulong ito sa laban ng bakterya ng Leptospira bago ito magdulot ng malubhang impeksyon. Sa kalusugan, laging mag-ingat. Enterobiasis, patuloy na naging issue sa mga preschool children sa Dumaguete City. Malinis na hygiene at deworming program. Solusyon kontra infeksyon sa pinworm. Narito ang pagtutok ni Natalie Rivero. Mula sa Dumaguete City, kung saan isinagawa ang pagpatuloy na pagsusuri sa kalusugan ng mga bata. Ang lungsod ay kabilang sa mga rehiyon sa Pilipinas na may naiulat na kaso ng enterobiasis o infeksyon ng pinworm. Base sa isang pag-aaral na isinagawa ng ilang barangay ng lungsod, tinatayang nasa 2.5 ang prevalence ng enterobiasis. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga preschool children, lalo na sa mga komunidad na kulang sa malinis na kapaligiran at hygienikong practice. Ang impeksyon ay nagdudulot ng matinding pangangati ng puwet, pagkakaroon ng problema sa pagtulog, at sa ilang kaso maaaring magdulot ng iba pang medical na komplikasyon kung hindi agad magagamot. Natukoy sa nasabing pag-aaral na ang mga sanhi ng pagkalit nito ay ang kakulangan sa malinis na kapaligiran, malalaking classes sa daycare, at kakulangan sa kaalaman ukol sa sakit. Sa kabila nito, malaki ang naitulong ng mga deworming program ng lokal na pamahalaan at non-government organization sa pagbababa ng mga kaso ng enterobiasis sa lungsod. Upang maiwasan ang enterobiasis, narito ang ilang mahalagang hakbang na dapat isagawa. Una, malinis na hygiene. Ugaliing maghugas ng kamay ng sabon at tubig, lalo na pagkatapos gumamit ng banyo at bago kumain. Pangalawa, regular na paglilinis na bahay. Siguraduhin malinis ang kama, damit at laruan ng mga bata. Pangatlo, pag-iwas sa pagkontamina. Turuan ang mga bata na huwag maglagay ng kanilang mga kamay o bagay sa kanilang bibig nang walang malinis na hugas. Pang-apat, narito na ang pagpapacheck up at deworming. Sumali sa programang pagpapakonsulta at deworming na inuunsad ng lokal na pamahalaan. Ang tamang edukasyon tungkol sa enterobiasis at pagpapalaganap ng malinis na pamumuhay ay makikinabangan ng pag-implementa ng mga estratehiyang ito. Mula sa Dumaguete City, nakatutok Natalie Clavero para sa TNB. DOH muling nanawagan ng kalinisan at sapat na sanitasyon upang iwasan ang hookworm infection. Narito ang pagtugon ng sa probinsya ng Pangasinan, dumami na ang kaso ng antistomiasis o infection. Noong nakarang taon, umabot sa 120 ang kaso ng kung saan karamihan sa mga naapektuhan ay ang mga bata at nangangalang. Ang ancylostomia ay nakukuha kapag naglalakad ng nakapaa o kontumanado. Nagdudulot ito ng pangangati sa balat, pananakit ng tiyan, anemia, at malnutrisyon sa malalang kaso. Ang kawalan ng sapat na sanitasyon at malinis na inom ng tubig ay nakikita ang pangunahing dahilan ng pagkalat nito sa komunidad. Ayon sa DOH, ang sakit ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng sapatos o tsinelas, regular paghuhugas ng kamay, pagpapakulo ng tubig bago inumin, paggamit ng maayos na palikuran,
Nalunos naman ang sakit na gamit ng anti-helmintic medication, ngunit mas mainam na ito yung maagapan sa tamang kalinisan at edukasyon. Sa nalalapit na tag-ulan, nananawagan ang DOH na mas paigtingan ang mga hakbang upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng ankylostomiasis. Nakatutok, Jerome Akan para sa TNB. Baguio City Health Office, pagbabakuna at pag-iwas sa mga stray animals, susi laban sa rabies. Narito ang pagtutok ni Tamia Hidalgo. Narito ako ngayon sa lungsod ng Baguio City, kung saan kamakailan ay naglungsad ang lungsod ng bagong campaign sa publiko upang turuan ng mga residente tungkol sa pag-iwas sa rabies. Ang rabies ay isang viral disease na maaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kadalasan ay mga aso at pusa. Ang bagong kampanya na tinatawag na Alamin ang mga palatandaan, manatiling ligtas o Know the Signs, Stay Safe ay naglalayong itaas ang kaalaman tungkol sa mga sintomas ng rabies na maaring kabilang ang lagnat, sakit ng ulo, panghihina ng kalamnan at paralysis. Binibigyang diin din nito ang kahalagahan ng paghingi ng aragang medikal na atensyon kung ikaw ay nakagat o nakalmot ng isang hayop. Paano nga ba ito maiiwasan? Una, ang pagbabakuna sa iyong mga alagang hayop laban sa rabies ay mahalaga. Pangalawa, huwag lumapit o hawakan ng mga stray animals. Pangatlo, huwag pakainin o ampunin ng mga ligaw na hayop. Siguraduhin na ang iyong mga alaga ay up-to-date sa kanilang mga pagbabakuna sa rabies. Ang mga nabakunahang alagang hayop ay nagsisilbing buffer sa pagitan ng rabid wildlife at tao. Ang rabies ay maiiwasan, ngunit mahalaga maging mapagbantay at mag-ingat upang maprotektahan ang iyong sarili. Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa rabies, kumonsulta sa iyong healthcare provider o lokal na departamento ng kalusugan. Nakatutok, Tamia Hidalgo para sa TNB. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong araw. Ako po si Rema Benitez. Buong serbisyong ipahayag ang tinig ng bawat Pilipino. Ito ang TNB, Tinig ng Bayan, Salamin ng Katotohanan at Lingkod ng Sambayanan. Magandang hapon.